Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2971. Gayunpaman, si Chester ay walang kaunting pakikiramay. Ang Florian na ito ay nagawa ng maraming mga bagay na sumasakit sa mundo at mga ngatuwiran, at hinayaan si Donahue na sakupin ang kanyang katawan, na itinuturing na mura. Pinag-uusapan kung saan, kahit na kinamumuhian din ni Donahue, hindi ito kasing tuso at mapanghamak tulad ni Florian. Higit sa lahat, nasa magkatulad na linya sina Chester at Donahue sa oras na ito. Nakita siya na sinasakop si Florian, natural na hindi nila ito pipigilan. Umalis ka sa aking katawan or si Florian ay patuloy na umuungal, tuluyang nawala, sa isang siklab ng galit. Sino ka sa huli, bakit mo ako sorpresahin hoy? Isang boses pagkatapos bumagsak, ang tinig ni Donahue ay naririnig sa isip ni Florian. Master Florian, noong nagpunta ka sa West Rincon Palace noon, napaka-respeto mo. Ngayon na lumipas ang 3 taon, mas malakas ka pa. Nang marinig ito, malamig ang mukha ni Florian. Ito ang tinig ni Donahue. Hindi ba siya patay? Hindi ba dapat ang kaluluwa ay nasa mundo ng multo? Kumusta naman si Chester? Master Florian. Noon si Florian ay lihim na nagulat, ang tinig ni Donahue ay muling tumunog, na nagsisiwalat ng walang katapusang pangungutya. Ako ay nabilanggo sa Ghost World Purgatorio sa loob ng 3 taon at nagdusa. Kailangan kong makahanap ng isang katawan upang muling ipanganak. Ang iyong katawan ay halos hindi madaanan, hayaan mo akong gamitin. Matapos ang huling pangungusap, binilisan ni Donahue ang bilis ng pag-agaw sa bahay. Donahue, tiniis ni Florian ang sakit at hindi mapigilan ang pongol, ang kanyang mga mata ay madugong-dugo. Ito ay lumabas na ikaw ay isang magnanakaw. Pinatay mo ang aking asawa. Gusto kong mabuhay ka ng lampas sa buhay. Kung mayroon kang kakayahan, lumabas, at ako ay isa si Florian sa oras na ito ay labis na takot. Si Donahue, isang kasuklam-suklam na kontrabida, ay nais na sakupin ang kanyang sariling katawan. Kakatanggap lamang niya ng lakas ni Yuan Ying, at hindi niya kumpletong napagsama, kaya't hindi siya basta-basta mamatay tulad nito. Sa pag-iisip tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawang si Yumi, lalo pang nanginginig si Florian. Sa umpisa, si Florian ay naglalaban pa rin ng matindi, nakikipaglaban sa multo ni Donahue, ngunit unti-unti, hindi na niya nakatiis, at ang kaluluwa niya ay unti-unting nilamon ni Donahue. Cough! Ito ay tumagal ng halos 10 minuto, ang kaluluwa ni Florian ay tuluyan ng napalunok, ang kanyang mga mata ay dumidilim, at direktang namamatay. Palace Master Chester, iyon ang nangyari. Ang tinig ni Donahue ay nagmula sa katawan ni Florian, at tuwang-tuwa siya. Sa wakas, ito ay isang tagumpay. Mangyaring tulungan muli ang Master Chester. Bagaman sinakop ang katawan ni Florian, ngunit dahil sa mga batas ng langit at lupa, si Donahue sa ngayon ay walang karapatang gamitin ito, kaya't hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata at mahihingi lamang siya ng tulong kay Chester. Tumango si Chester, dahan-daang lumakad, pinapusada ang kanyang mga kamay, sa tuktok ng ulo ni Donahue, at nagsimulang mag-isip ng tahimik. Si Chester ay napangit na isip ng ang lihim ng inverting yin at yang sa mundo ng aswang, na kung saan ay katumbas ng kasanayan ng Daoist para sa mga patay na gawin sa kanya pakiramdam ng madali. Hanggat ang lihim ng pagbabalik-tarin kina Yin at Yang ay ipinakita, Donahue. Maaaring makontrol ni Florian ang katawang ito at tuluyang mapalitan si Florian. Bukod dito, tiyak na sapagkat alam niya ang Yin at Yang mantra ng pag-reverse ng Yin at Yang, tutulungan ni Donahue si Chester sa kritikal na sandali ngayon, kung hindi man, kahit nasakupin niya ang katawan ni Florian, walang gagamit. Nang mantra ng baligtarin ang Yin at Yang, wala itong silbi. Tumawag ka. Makalipas ang ilang minuto, matapos ang pagbigkas ni Chester ng huling salita ng formula, nakita niya ang mga mata ni Florian na dahan-daang bumukas, na nagsisiwalat ng walang kat. Tapos ang kaguluhan at kaguluhan. Oo, ganap na inookupahan ang katawan ni Florian sa panahong ito, ganap na pinalitan siya. Haha sa sandaling ito, si Donahue ay hindi mailalarawan na nasa sabik,
At tumawa kay Chester, mahusay, sa wakas ay napanganak ulit ako, Hallmaster Chester, salamat. Nagpumilit si Chester na pigain ang isang ngiti, pagkatapos ay binabati kita, ngunit nililinaw ko na may kasabihan, dahil sa muling pagsilang mo, dating tunggalian upang magwakas, sana ay panibagong simula ka, tigilan mo ang salot ng mga ilog at lawa, saying this time, medyo pangit wala akong lakas, at ang tunog ay napakaliit na hindi ko ito naririnig kung hindi ako nakikinig ng mabuti. Naubos niya ang maraming panloob na lakas dati, at nasugatan ni Florian. Ginanap lamang niya ang inverted yin at yang secret technique para kay Donahue, kaya't siya ay sobrang mahina sa ngayon. Hindi man sabihing ang nagtatanim, kahit ang isang ordinaryong tao ay maaaring talunin siya. Kabanata 2972. Pagmamasid kay Donahue na umalis, tumigil sa pag-iisip si Chester, nakaupo na naka-cross-leg, at nagsimulang mag-practice at makabawi. Sa kabilang panig, pagkatapos na umalis si Daryl sa lungsod ng imperyo kasama si Yvette, lumakad siya ng higit sa 2 oras at dumating sa isang lambak. Ang lambak na ito ay may isang matahimik na kapaligiran. Nang dumaan si Daryl dito dati, naisip niya na ito ay isang magandang lugar. Nakatago ito at angkop, para magpahinga si Yvette at iba pa. Pagdating, pinangunahan ni Daryl ang karamihan na mag-set up ng ilang simpleng mga tent. Si Mia Oying at Yan Hong ay kapwa-diwata ng espiritu sa lugar ng ilusyon. Nang una silang dumating sa Jiusho Continent, bigla silang naramdaman na kakaiba kahit saan. Si Yan Hong ay may malamig at mayabang na pagkatao at bihirang magsalita. Si Mia Oying ay banayad at mabait, wala siyang anumang pagpapanggap, at di nagtagal ay naging isa sa lahat. Dao Master Lu. Pagkatapos ng pansamantalang pag-ayos, natagpuan ni Daryl si Lu Dongbin na may taos-pusong ekspresyon. Mangyaring humingi rin ng tulong kay Dao Master upang ang mga miyembro ng aking pamilya ay magkaroon muli ng kanilang lakas. Nang hindi masyadong mailusyon noon, si Lu Dongbin sinabi na mayroong isang paraan upang pagalingin ito. Ang bawat isa sa pamilyang Carter, palagi itong itinatago sa kanyang puso ni Daryl. Nararamdaman ang pagpipilit sa mukha ni Daryl, hinaplos ni Lu Dongbin ang kanyang balbas at bahagyang ngumiti. Mayroong mga paraan upang gawin ito, ngunit maraming mga nakapagpapagaling na materyales ang kinakailangan. Tulad ng sinabi niya, gumawa ng listahan si Lu Dongbin. Mabilis na tumingin si Daryl at natigilan. Nakita ko na maraming mga elixir sa listahan, higit sa kalahati sa mga ito ay bihirang mga espiritu ng damo, at marami ako sa aking sariling katawan, ngunit mas masama pa rin sila, ano ang dapat kong gawin kung walang sapat na halaman? Hindi ito malayo mula sa South Cloud Imperial City. Ang imperial na lungsod ay buhay at buhay. Dapat mayroong mga halaman sa parmasya na kailangan mo. Ito ay isang kaguluhan, lamang sa palasyo ng imperyo. Sa oras na ito, ang buong lungsod ng imperyo ng South Cloud ay nasa ilalim ng batas militar, at dapat imposibleng pumasok. Sa pag-iisip tungkol dito, nakasimangot si Daryl, lihim na nababalisa. Daryl, sa sandaling ito, dahan-daang dumating si Deborah at marahang sinabi. Narinig kong sinabi ng mga tao na mayroong isang Fayun Peak sa hilagang silangan ng South Cloud Imperial City, napapataas sa mga ulap, at maraming mga bihirang bagay dito. Maaaring makapunta roon upang hanapin. Pagdinig nito, ang mga mata ng hangin na dar ay lumiwanag, ngumiti at sinabi, tumingin sa akin, simpleng balisa, bumili ng herbal, maaari tayong pumili sabi ni Daryl at aalis na ang hangin. Gayunpaman, bago umalis, hindi nakalimutan ni Daryl na ipaliwanag kina Mia Oying at Yan Hong, hayaan silang manatili dito, at protektahan ang lahat. Dapat mong malaman na lahat ay nawala ng panloob na lakas. Kung may dam atin, nakaaway, tiyak na hindi posible na umasa kay Lu Dongbin. Mas mahusay na panatilihin ang parehong Mia Oying at Yan Hong, upang siya ay umalis na may kapayapaan ng isip. Daryl, hayaan mo akong sumama sa iyo. Sa oras na ito, si Yvette ay ngumiti ng mahina at sinabing, alam ko ang maraming espiritu ng damo, at maaari kitang tulungan pumili ng ilan. Kapag sinabi ito, sinabi ni Yvette na mainit mga mata. Ngunit nagniningning, na umaasa. Sa loob ng maraming taon, matagal na ang panahon mula nang mag-isa ako kasama si Daryl. Mabuti, tumango si Daryl.
Sa nasabing iyon, nagpaalam ang dalawa sa lahat at sumugod, sa kabilang panig New World Palace. Ang Hall of Harmony, ang pahingahan ng Emperor, ay tahimik at tahimik. Sa oras na ito, nakaupo si Haring Kenny sa malambot na sopa sa Jardine Hall. At ang mga nakapaligid na bintana ay selyadong lahat, na ginagawang masigla ito. Bilang karagdagan, nagbigay ang Haring Kenny ng isang espesyal na utos na limitahan ang Jardine Hall bilang isang pinaghihigpitan na lugar, at walang dapat payagan na lumapit dito ng walang kautusan. Masasabing pagkatapos ng pag-inom ng gamot ng messenger ng Gang Hao at pagiging tuta ng Hades, ganap na nagbago si Haring Kenny. Sa sandaling ito, isang ulap ni Yingchi ang pumasok, at pagkatapos ay isang madilim na anino, ang dahan-daang pumasok sa Hall of Harmony, ang kanyang maputlang mukha, nang walang anumang ekspresyon, at pinuno ni Yingchi ang kanyang buong katawan. Ito ang messenger ng Gang Hao. Kabanata 2973. Pagkakita kay Gang Hao, mabilis na bumangon si Haring Kenny, at sinabi sa isang magalang na tono. Biglang lumitaw ang messenger, ngunit ano ang order? Si Gang Hao ay bahagyang ngumiti, ikaw ay ang New World Continent. Ang Emperor ng China, ang 89 na araw na santo, ay dapat may alam tungkol sa pagtitipon ng South Cloud Imperial City. Oo, ang hari ay mabilis na tumango. Si Gang Hao ay hindi nagsalita ng kalokohan, at dahan-daang sinabi, ang iyong kamahalan Hades ay nagdala sa iyo ng isang misyon. Nais niyang gumawa ka ng isang misyon sa South Cloud Palace. Ano nang marinig ito, natigilan si Haring Kenny. Upang makapunta sa South Cloud Palace, kailangan mong dalhin ang mismong misyon. Hiningi ni Haring Kenny ang malawak na pagbabago ng hitsura, ang palace ay nagpatuloy. 9 na araw sa suporta ng pamilya ng Royal Cloud, ay agad na may deploy ang malaking hanay, at pagkatapos ay ibabalik ang domain ng Diyos, ang kapangyarihan ni Hades magsalita, detalyadong nagbigay ng ilang detalye si Gang Hao. Matapos malaman ang sitwasyon, huminga ng malalim si Haring Kenny at tumango tiyakin ang messenger, tiyak na hindi ko pababayaan ang mga inaasahan ng kanyang Pluto. Makalipas ang ilang minuto, agad na ipinatawag ni Haring Kenny ang utos at mabilis na humantong sa libu-libong mga elite mula sa Imperial Forest Army. Tumakbo ng mabilis ang South Continent. Sa kabilang panig, dinala ni Daryl si Yvette, kinakausap at tumatawa sa daan. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakasama ni Daryl si Yvette matapos siyang bumalik mula sa ligaw at taksil na kaharian. Magkasama ang dalawa, na napakatamis. Makalipas ang 3 oras, sa wakas nakarating siya sa Fayuntek. Nakita ko iyon sa daanan ng bundok, maraming tao ang umakyat sa bundok upang mang-alap ng gamot, pati na rin ang ilang mga nagtatanim. Gayunpaman, hindi nito hadlangan ang kalagayan nina Daryl at Yvette. Ang iba ay pumili ng ibang tao at ng kanilang mga sarili, nang hindi nakikialam sa isa't isa. Lalo na naisip na sa pamamagitan ng paghahanap ng lahat ng mga halamang gamot, ang bawat isa sa pamilyang Carter ay makakakuha ng kanilang lakas. Walang pakialam sina Daryl at Yvette. Masaya sila Ang hitsura nina Daryl at Yvette ay nakaakit din ng pansin ng maraming mga nagsasanay at tao. Maraming lalaki ang tumingin ng diretsyo kay Yvette. Ang ganda talaga. Sa damdamin, ang mga taong ito ay hindi nakalimutan ang kanilang sariling mga gawain, at patuloy na naghahanap ng espiritual na damo sa bundok. Nakita ni Daryl na ang mga taong ito at magsasaka ay maabot lamang, ang kalahati ng bundok, at sa itaas ay may isang matarik na pader ng bundok, na napakasama, at napakahirap para sa mga ordinaryong magsasaka na lumipad, pabayaan ang mga karaniwang tao. Alam ni Daryl na ang mga bihirang espiritu ng damo ay lumago sa mga pinakamapanganib na lugar, kaya pagkarating sa gitna ng bundok, kinuha niya si Yvette at direktang lumipad sa tuktok ng bundok. Si Yvette ay walang panloob na lakas at mahahawakan lamang siya. Hawak sa mga bisig ni Daryl, ang magandang mukha ni Yvette ay namula, ngunit medyo nahihiya din. Sa susunod na segundo, daing ni Yvette maraming tao ang nanunood. Bahagyang ngumiti si Daryl, hawak ko ang aking asawa, ano ang kinakatakutan mo? Nang mahulog ang tinig, yumuko si Yvette at galit na sinabi sino ang iyong asawa, kung saan ka pumunta, ay maaaring matugunan confidante. Pagbabalik sa oras na ito sa iyo at Miao Ying Yan Hong, lakas mas malakas kaysa sa akin, na ang iyong asawa,
tono ay nagpapakita ng isang uri ng nasasaktan at maasim pupunta ako, nagseselos ngayon. Sa sandaling ito, halos mapaluhan ng hangin si Daryl, mabilis na ipinaliwanag. Nagkamali ka, sinabi ni Miao Ying na ako ang kanyang kalalakihan, hindi talaga, siya at si Yan Hong ay pantasya ng diwata. Ang susunod sa ilang minuto ipinaliwanag ni Daryl ng detalyado ang sitwasyon sa masyadong illusory na larangan. Pag-unawa sa sitwasyon, natigilan si Yvette at matagal bago makaget over. Ito pala na sina Miao Ying at Yan Hong ay hindi tao. Sa pagsisikap na sabihin ang mga salitang ito, hinawakan ni Daryl si Yvette at matagumpay na naabot ang tuktok ng bundok. Kabanata 2974. Sa sandaling ito, pagtingin sa magandang tanawin sa harapan niya, ang hindi masabi na kagalakan ni Yvette ay biglang kumalas mula sa mga braso ni Daryl. Nakita ko na maraming mga kakaibang bulaklak at mga damo na tumutubo sa paligid ng tuktok ng bundok sa harapan ko. Sa di kalayuan, ang dagat ng mga ulap ay nahimite, tulad ng isang engkanto. Sanyang damo, 7 kulay na mga bulaklak marami. Sa sorpresa, tuwang-tuwa si Yvette, at tinipon ito kay Daryl. Pagkalipas ng kalahating oras, malaki ang natamo ng dalawa, at pagkatapos ay niyakap ni Daryl si Yvette at lumipad pababa ng bundok. Daryl, sa ilalim ng bundok, nakatingin sa mga taong nagsusumikap pa rin upang makalakam ng mga halamang gamot, ginalaw ni Yvette ang puso upang subukan ang mga tao, at mahinang sinabi. Bigyan natin ng maraming espiritual na damo ang mga ito bagaman siya ay isang prinsesa ng New World Continent, siya ay napakadelikado, ngunit mabait si Yvette lalo na ang pagdurusa ng mga tao. Mabuti, hindi man iniisip ni Daryl, ngumiti at sumang-ayon. Sa susunod na segundo, si Daryl ay lalakad at ibabahagi ang sobrang espiritu na damo sa mga tao sa paligid niya. Ang hukbo ay darating, tatakbo. Gayunpaman, sa sandaling ito, narinig ko ang isang pag-iyak ng gulat, at pagkatapos, ang mga tao na nagtipon ng gamot, isa-isang, tumakbo sa gulat. Sumimangot si Daryl, at hindi sinasadyang ikiling ang kanyang ulo upang tumingin, at nakita niya, ang isang malaking hukbo na hindi kalayuan sa daan, na puno ng libu-libong mga tao, pinag-isa ang maliwanag na sandata. Sa unahan ay isang bantay ng karangalan, nagbabantay ng isang marangyang karwahe. Ang karwahe ay kamangha-mangha at gawa sa ginto. Ito ay inukit ng magagandang ulap at mga dragon at phoenix. Ginuhit ito ng 8 puting kabayo. Ang mga nakapaligid na bandila ay binurda din ng 5 kuko gininto ang mga dragon. Anong laking palabas! Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na walang imik na lihim, maaari bang si Empress South Cloud ay nasa paglilibot? Ito si Yvette, nakatabi niya, ay nanginginig, at hindi maiwasang marahan sinabi sa oras na ito, paano napunta si Haring Kenny sa South Cloud Continent? Ang dragon na nagmamaneho ng Emperor, si Yvette ay isang beses isang prinsesa. Makikita na ito ang dragon driver ng New World Continent. Ano narinig ito, tinaas ni Daryl ang kanyang mga mata, at biglang nadama ng hindi komportable. Ang hari ba na si Kenny ay nakaupo sa karwahe? Kasabay nito, nakita din ni Haring Kenny sa karwahe sina Daryl at Yvette, at laking gulat niya, at pagkatapos ay malamig na sinabi huminto ka. Sa sumunod na segundo, dahan-dawang lumabas si Haring Kenny sa karwahe. Nakatingin ang kanyang mga mata Daryl saan talaga ako hindi makikilala sa buhay. Binisita ni Haring Kenny ang pamilyang imperyo ng South Cloud sa pangalan ng isang sinugo, ngunit ang totoong layunin ay makitungo sa 89 na araw na santo. Lihim na nakasimangot si Daryl nang hindi tumugon. Si Yvette sa tabi niya ay hindi rin maipaliwanag na gulat. Daryl, sa oras na ito, malamig na sinabi ni Haring Kenny wala akong sinasabing kalokohan. Ang aking asawa ay nasa palasyo at namimiss ka araw at gabi, at nawala ng timbang. Simula nang makilala kita ngayon, sundan mo lang ako at maghintay hanggang sa bumalik ka sa Elysium Gate. Paano mo hahayaan kang makiisa ulit kapag pinag-uusapan ito? Pinanood ni Hari ang paligid. Pinag-uusapan ito, nais ni Hari na gawin ito ng direkta nang makaharap niya si Daryl, ngunit naisip niya na ito ang Southern Cloud Continent, at si Daryl ay tuso at tuso, na nakakaalam kung mayroong isang pag-ambush sa malapit. Ang Hari ay naging mas ipokrito. Sa isang bulong sa kanyang puso, galit na sabi ni Daryl Haring Kenny, hindi ka nagpapanggap na kasama mo ako.
Palagi mo akong nais na tanggalin at hayaan akong makasama muli ang aking asawa gayon din. Pupunta ka patayin si Ambrose dati, hindi ko pa ito nababayaran sa iyo. Nang sinabi niya ito, puno ng galit si Daryl, at kasabay nito ay palihim siyang naghihinala. Anong nangyari, ano ang pakiramdam ng hari na parang masipagha? Kabanata 2975. Pagdama ng paghamak kay Daryl, ang mukha ni Kenny ay agad na pangit, at malamig na sinabi, dalhin mo sa akin ang 2 taong ito. Sa oras na ito, ang Kenny ay natutukoy. Walang malapit na ambush, tanging sina Daryl at Yvette, huwag nang mag-alala. Oo, kamahalan. Bumagsak ang boses, at sunod-sunod na tumutugon ang mga nakapaligid na elite ng Imperial Forest Army, hawak ang mahahabang mga kutsilyo, at mabilis na tumakbo upang palibutan si Daryl. Pagkakita sa eksenang ito, kinabahan si Yvette. Kung hindi mawawala ang kanyang lakas sa loob, maaari siyang umalis kasama si Daryl, ngunit ngayon, siya ay naging isang pasanin kay Daryl. Nararamdaman ang kanyang kaba, marahan na inaliw ni Daryl, huwag kang matakot. Tulad ng sinabi niya, protektahan siya ni Daryl sa likuran niya, nang hindi tumingin sa mga elite ng Imperial Forest Army sa paligid niya, at malamig na sinabi sa hari. Hari, sa palagay mo ba mahuhuli kaming dalawa ng mga taong ito tungkol naman kay Monica na gawa kong ilayo si Ambrose sa harap mo sa oras na iyon, at natural na maaari rin akong pumunta sa palasyo at kunin si Monica. Nang maisip ko si Yvette, naramdaman ni Daryl ang isang mapurol na sakit sa kanyang puso. Siya ay natrap sa palasyo ng higit sa 10 taon, at hindi niya alam kung gaanong pagdurusa ang kanyang dinanas. Ang mga salita ni Daryl ay ganap na nagpabaliw sa hari. Patayin mo siya para sa akin. Sa ilalim ng dagandong, gumuhit si hari ng isang mahabang tibak at diretsyong sumugod patungo kay Daryl. Sa parehong oras, ang mga nakapaligid na elite ng Yulin Army ay yumangal din at inatake si Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at hindi man lang nagpanik. Nakipagkamay si Fang Tian gamit ang isang halberd at direkta siyang binati. Bang, bang, bang. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Daryl ang pagsasanay ng pamamaraan ng Ghost Valley. Mayroon ding chaos yin yang bead ng Nuwa Empress sa kanyang katawan. Ang lakas ay hindi tulad ng dati. Sa isang ilang mga kisap mata, mayroong higit sa 100 mga sundalong imperial. Madaling natambas sa lupa, gayunpaman, upang maprotektahan ang pagiging kumpleto ni Yvette, si Daryl ay may 2 layunin, hindi nakatuon ang kanyang sarili sa labanan ng buong puso, at mahirap para sa kanya na mabilis na lumabas ng saglit sa harap ng mga kaaway na patuloy na nagsisiksik. Patayin mo siya para sa akin, patayin mo siya. Desperado na inenggal ni hari, at pagkatapos ay naghanap ng pagkakataong sorpresahin siya mula sa likuran, sinaksak ng espada ang likod ni Daryl. Stab! Ang tibak ay bumaba, at biglang bumuhos ang dugo. Daryl! Pagkakita sa tagpong ito, si Yvette, na nagtatago sa likuran, ay hindi mapigil ang mapasigaw, ang puso niya ay nabitin, at ang kanyang maislan na mukha ay puno ng pagkabalisa. Ngumisi si Daryl, tiniis ang matinding sakit, at sumigaw kay hari. Ikaw pa rin ang Emperor ng New World, isang sorpresang atake lang ang gagawin mo. Bumagsak ang boses, at pinilit siya ng panloob na puwersa ni Daryl na makita ang isang nakasisilaw na ilaw. Ang langit na pagpipinta halberd ay sumabog, dumiretso sa hari. Sobrang lakas. Pakiramdam ang lakas ng sinag na ito ng ilaw, nagbago ang ekspresyon ni hari, at dali-dali niyang inilagay sa harap niya ang mahabang tibak, na hinihimok ang panloob na pagtutol. Bang! Sa susunod na segundo, matindi ang tinamaan ng ilaw ng mahabang tibak, at narinig ang isang malutong na tunog. Ang mahabang tibak ay nasira sa maraming mga seksyon, at kasabay nito, ang hari ay humirit din at direktang inalog. Isang buong 10 metro ang layo, si hari ay lumapag sa parehong mga paa. Ang kanyang puso ay hindi maihahalin tulad na gulat, at sa parehong oras ang kanyang mga mata ay nakakulong kay Daryl, at ito ay naging mas madilim at malamig. Ang lakas ni Daryl na ito ay naging mas nakakatakot. Kung hahayaan mong tumakbo siya ngayon, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Ngayon dapat pa rin natin siyang mapupuksa. Nang makita si hari na umatras ng mag-isa, itutuloy na ito ni Daryl, ngunit mabilis na pinahinto ng mga elite ng Yulin Army. Nakikita ang mga sugat ni Haring Kenny, ang mga mata ng bawat sundalo ng imperial na kagubatan ay pula, at kung may nangyari sa iyong kamahalan,
hindi niya ito kayang bayaran. Daryl, mag-ingat ka. Pagkakita kay Daryl na napapaligiran ng mga pangkat, namula bigla ang mga mata ni Yvette, at hindi niya mapigil ang bamulong. Sa oras na ito, nais ni Yvette na tulungan, ngunit wala siyang anumang panloob na lakas at maaaring maging balisa lamang siya. Kabanata 2976. Pumunta sa impyerno, Daryl. Sa sandaling ito, narinig ko ang hari, at agad na iginuhit ang isang mahabang bao. Kinurot ang arrow at itinuro ito patungo sa Daryl at tumibok ang puso matapos ang hangin. Ang mga palaso ng balahibo ay nagsisigaw sa hangin, at ang hangin ay napunit. Kasing bilis ng kidlat, at nang mapagtanto ni Daryl ang panganib, huli na ang lahat. Mag-ingat, nakikita ang eksenang ito, ang magandang mukha ni Yvette ay nagbago, hindi niya mapigil ang bulalas, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo, hamarang sa likuran ni Daryl. Cough! Sa sandaling ito, tinusok ng feather arrow ang katawan ni Yvette, mabilis na nag-agos ang dugo, at lumambot ang katawan at direktang nahulog sa lupa. Yvette, umiling ang katawan ni Daryl at sumigaw na parang baliw, tumalikod at niyakap siya. Sa sandaling ito, ang delikadong mukha ni Yvette ay naging lubos na mapotla. At ang dugo ay patuloy na dumadaloy, na tinitina ang pula niyang mahabang palda. Binuka ni Yvette ang kanyang bibig, isang salita lang ang sinabi, hindi na niya ito nasabi, nasaktan lang siya. Yvette, huwag mo akong takutin, patuloy na sumisigaw si Daryl, ang kanyang mga mata ay dagwang pula, at ang buong tao ay tuluyan ng gumuho. Bakit ang bobo mo talaga? Malinaw na nawala ang aking panloob na lakas, at kailangan kong kunin ang arrow na ito para sa akin ngayon. Yvette, huwag mo akong takutin, sa ilalim ng sakit ng puso, marahang niyugyug ni Daryl ang katawan ni Yvette, nasamid ang boses nito, at hindi mapigil ang maluha ang luha. Naisip ko na sa pagkakataong ito ay lumabas ako upang mangolekta ng gamot at maibabalik ang kanyang lakas at iba pa, ngunit paano ko hindi maaasahan na makakaharap nila si Harry. Bukod dito, si Yvette ay nasugatan para sa kanyang sarili. Kung alam ko ito, isasama ko siya. Pakikinig sa tawag ni Daryl, ang mahinang mukha ni Yvette ay nagpisil ng ngiti. Mabuti ako, huwag kang maging komportable. Huminto ka sa pagsasalita, tigilan mo ang pagsasalita, babalikan ka agad. Ang luha ng hangin, pagmamadali, hindi mapigilan lahat. Bumalik ka sa sandaling ito, ang sulok ng bibig ni Haring Kenny ay malupit, at malamig niyang sinabi. Ngayon kayong dalawa, ni alinman sa inyo ay hindi maaaring umalis. Gumawa tayo ng isang pares ng mga desperadong Mandarin na photo na magkasama. Ang boses ay nahulog, at winagaway ni Harry ang kanyang kamay. Muling sumiksik ang mga nakapaligid na elite ng Imperial Forest Army. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Daryl ay labis na dagwang pula, at pagkatapos ay marahang inilapag si Yvette, hinawakan ng mahigpit ang pagpipinta ni Fang Tian, at tumingin sa paligid. Lahat ng kailangan mong mamatay. Roar! Kapag ang tinig nahulog, Daryl ang kanyang mga panloob na puwersa. Sa isang maikling panahon, isang sumisindek aura, at ang hangin ay pangit sa loob ng 1 kilometro ng isang radius. Kailangan kayong mamatay, lahat kayong mamatay. Namamaos na ang boses ni Daryl, at sa ilalim ng dagindong, bigla niyang itinaas ang kanang kamay. Lahat ng saloobin ay nahihiya. Ang boses ay nahulog, at ang mga kulog ay gamulong sa kalangitan. Pagkatapos, isang bagyo na kumpleto ang kuryente ng panloob na puwersa, tulad ng isang malaking buhawi, na bumalot sa nakapalibot na Imperial Forest Army. Libo-libo ng mga piling tao ng Yulin Army ay sumigaw ng walang oras upang umiwas. Sa mas mababa sa 10 segundo, higit sa kalahati ng higit sa 3,000 mga tropang imperial na kagubatan ay nahulog sa isang pool ng dugo. Ano nang makita ang eksenang ito, naramdaman lamang ni Harry na humigpit ang kanyang anit at ang buzz ng kanyang utak. Napatay ang napakaraming mga subordinate na may isang paglipat lamang. Daryl, ngayon bilangin mo ang maswerte ngayon, magkakaroon tayo ng ilang oras sa paglaon. Hirit na sumigaw si Harry, at pagkatapos ay umalis kasama ang natitirang Yulin Army sa kahihiyan. Kabanata 2977, Totoong totoo, nais ni Harry na manirahan kasama si Daryl ng walang katapusan, ngunit naisip na mayroon siyang mga mahahalagang bagay na dapat gawin, at sa wakas ay pinili niyang umatras. Naisip ito ni Harry.
Hanggat na kumpleto niya ang mga bagay na ipinagtapat ng kanyang kamahalan na si Hades, pagdating ng oras, gagantimpalaan siya, upang makitungo siya kay Daryl. Ginawa mo, nang makita ang pag-alis ni Harry kasama ang kanyang mga nasasakupan, nais itong ituloy ni Daryl, ngunit kung isa sa alang-alang ang pinsala ni Yvette, pinigilan pa rin niya. Yvette, hawakan mo, dapat kang humawak sa susunod na segundo. Mabilis na kinuha ni Daryl si Yvette at lumipad sa hangin, ang kanyang mukha na puno ng pagkabalisa at pagkabalisa. Daryl, sobrang lamig ng pakiramdam ko, mamamatay na ba ako mahinang sabi ni Yvette? Pinaparamdam nito ang mga tao na nababagabag. Huwag kang magsalita ng kalokohan, hindi ka mamamatay, hindi kita pinapayagan na mamatay ka. Mahigpit na niyakap siya ni Daryl, naramdaman lamang na nanginginig ang kanyang puso, at kasabay nito ay bumilis siya. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Daryl si Yvette at sumali sa Dax at iba pa. Sa isang saglit, ang lahat ay nagpapanik nang makita na si Yvette ay malubhang nasugatan. Kasunod nito, ginagamot ni Lu Dongbin si Yvette para sa kanyang pinsala. Sa pagsasalita tungkol dito, natutunan ni Daryl ang mga kasanayan, sa medisina mula kay Divine Farmer, at mayroon din siyang promise pill art, ngunit ang mga pinsala ni Yvette ay masyadong seryoso, at si Daryl ay hindi sigurado. Ngunit si Lu Dongbin ay naiiba, siya ay isang mahusay na master ng Taoism. Makalipas ang 2 oras, lumabas si Lu Dongbin sa tent, mukhang pagod na. Nagmamadali si Daryl at nagtanong na balisa, Dao Changlu, kumusta si Yvette? Si Lu Dongbin ay ngumiti ng bahagya, at inaliw Sectmaster Darby, maayos si Miss Yvette, ngunit ang arrow na iyon ay tumusok sa kanyang puso, natatakot akong mamatay siya kung lumalim siya, ngunit mabuti na siya ngayon, kaya't makapagpahinga ka lamang pagkatapos. Naririnig ito, mahaba ang hininga ni Daryl na hininga, malakas na tumatawa, patuloy na nakadirekta kay Lu Dongbin. Salamat, walang tigang ng ngiti, kumaway ang kanyang kamay upang ipahiwatig wala, pagkatapos ay sinabi niya ng solemn na oo, may isa pang bagay. Nang inilabas ko ang arrow ngayon lang, nalaman ko na may isang uri ng nakakaloko na lason na natitira sa arrow. Bukod dito, ang ganitong uri ng mapanira ang lason ay napakasama. Makakasagupa mo ulit ito sa hinaharap, mag-ingat ka. Narinig ito, natigilan si Daryl. Noong una kong pagkita, naramdaman kong iba si Harry mula sa dati. Ngayon, natagpuan ni Lu Dongbin ang mapanirang lason sa palaso, pwede ba siya ay may kaugnayan din kay Hades? Okay, nang iniisip pa ito ni Daryl, bahagyang ngumiti si Lu Dongbin, gagawa ako ng isang pangontra sa lahat. Tulad ng sinabi niya, dahan daw ang lumayo si Lu Dongbin. Tumawag ka. Nang makita si Lu Dongbin na naglalakad palayo, hindi naghintay si Daryl na maglakad papasok sa tent. Sa tent, nakahiga si Yvette, mapatla pa rin ang mukha. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit, at ang kanyang mga pilik mata ay kumurot ng bahagya, na nakakaawa. Lumapit sa kanya si Daryl at tiningnan siya ng tahimik, pakiramdam ng hindi masabi na pagkakasala sa kanyang puso. Bilang isang marangal na prinsesa, pagkatapos na sundin ang kanyang sarili, si Yvette ay nagdusa ng labi sa mga nakaraang taon, ngunit hindi niya ito binigyan ng kaligayahan, at siya ay malubhang nasugatan ng Hari at halos namatay. Sa kasamaang palad, wala siyang mga alalahanin sa buhay ngayon. Daryl, nang lihim na sinisi ni Daryl ang sarili, nagising si Yvette at hindi mapigil ang bamulong ng marahan. Reaksyon ni Daryl at marahang hinayla ang kamay ni Yvette. Yvette, bakit mo ako hinarangan kanina ng arrow? Huwag gawin ng mga kalokohang bagay sa hinaharap. Si Yvette ay ngumiti ng mahina, na may mahinang tono, ngunit seryoso, ikaw ang aking asawa, delikado ang sitwasyon sa oras na iyon. Siyempre, kailangan kong harangan ito para sa iyo. Kung hindi, kung may mangyari sa iyo, ano ang ibig sabihin ng buhay? Nanginginig ang puso ni Daryl at hindi masabi kahit anong galaw. Sa susunod na segundo, marahang yamakap si Daryl sa kanyang mga braso. Kabanata 2978. Pakiramdam ang init ni Daryl, sinamantala ni Yvette ang kalakaran upang mailagay ang kanyang mukha sa kanyang puso, ang kanyang magandang mukha ay nagsiwalat ng isang masayang ngiti. Sa loob ng maraming taon, ako at si Daryl ay nagtipon at naghiwalay pa. Sa oras na ito, naisip lamang ni Yvette na si Daryl ay nakahawak sa sarili. Sa sandaling ito, nakatingin kay Yvette mula sa isang malapit na saklaw,
na may namumulang mga labi, sabay hinalikan ni Daryl. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Yvette, at naramdaman niya ang pagbas ng utak at lamambat ang kanyang buong katawan, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinikit. Para sa isang sandali, ang kapaligiran ng tolda ay hindi mailalarawan mainit. Sister Yvette, ngunit sa sandaling ito, may sigawan sa labas, na tinig ni Sarah. Sa susunod na segundo, ang tabing kurtina ay itinaas, at Sarah lumakad ng mabilis, ang kanyang misla na mukha na puno ng pagkasabik. Sister Yvette, kumusta? Halfway through, nanginginig ang katawan ni Sarah nang makita ang sitwasyon sa harap niya. Nakita ni Sarah na si Daryl ay may pagmamahal kay Daryl at si Yvette ay nakasuot lamang ng kalapastanganan, at ang buong tao ay nakalagay sa mga bisig ni Daryl, at silang dalawa pa rin ito kapatid na lalaki at kapatid na si Yvette. Matapos ang lahat ay manirahan dito, si Sarah ay lumabas upang magtanong tungkol sa balita. Pagkatapos ng lahat, wala siyang mukha, at lahat ay hindi nag-alala. Bumalik lamang siya at nalaman na si Yvette ay nasugatan. Si Sarah at Yvette ay in love sa kanilang mga kapatid na babae, kaya't sila ay nagmadali upang tingnan kung nag-aalala sila. Hindi inaasahan, nandoon pa rin si Daryl. Sa susunod na segundo, nag-react si Sarah, ang kanyang misla na mukha ay namula. Sa oras na ito, ang Sarah ay lumago ng husto, at bigla niyang naintindihan na ginulo niya ang dalawang mundo ni Daryl at Yvette. Kapatid si Sarah ay medyo nahiya, mabilis na nakapikit, at nakangiting sinabi, wala akong nakita. Si Daryl ay medyo nahiya din, ang maliit na batang babae na ito ay sumire lamang. Mabuti na lang at hindi na sila lumayo pa ni Yvette, kung hindi, mas nakakahiya pa ito. Sa pag-iisip tungkol dito, napakamot ng ulo si Daryl. Magsalita ka, lalabas ako sandali. Lumabas siya ng tent. Kasabay nito, si Yvette ay labis ding nahihiya, pinong mukha, tulad ng isang hinog na pulang mansanas. Nang makita si Daryl na lalabas, hinabol ni Sarah ang kanyang mga labi at lumakad. Nang makarating siya sa harap, kinuha ni Sarah ang kamay ni Yvette at nagtanong ng may pag-aalala. Sister Yvette, ano sa palagay mo ngayon? Nag-aalala akong mamatay nang marinig kong nasugatan ka lang ngayon. Okay lang Yvette sa isang ngiti, sinabi niya sa kabutihang palad, inalagaan siya ni Dao Changlo. Phew! Nang marinig ito, tuluyan na ring kumalas ang puso ni Sarah na nabitin. Sa susunod na segundo, naisip ni Sarah ang eksena ngayon lamang at nakangiting tumingin kay Yvette. Sister Yvette, kailan kayo at ang aking kuya na magpakasal maghintay para sa sitwasyon na tumatag? Mahinang tumugon si Yvette, at tinanong bakit mo tinatanong ito. Sarah pursed her lips. You two love each other, and you can get together if you are called. Pagkatapos mong gaganapin ang kasal, kahit na nakasalubong mo ang sitwasyon ngayon lang, huwag mapahiya. Sa paglipas ng mga taon, si Yvette ay naninirahan sa pamilyang Carter at may napakahusay na pakikipag-ugnay sa Sarah. Mayroong ilang mga bagay na nahihiya na sabihin ni Sarah noon, ngunit ngayon siya ay nasa hustong gulang at mas matapang. Narinig ito, ang mukha ni Yvette ay namula agad, kinagat ang labi, at bamulong huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kami talaga ni Daryl nang sabihin nila ito, naramdaman ito ni Yvette. Ang tibok ng aking puso ay napabilis hindi maipaliwanag. Pagkakita sa kanya sa isang gulat na paliwanag, ikiling ni Sarah ang kanyang ulo at nagbiro ng ngiti. Sister Yvette, huwag mong ipaliwanag, nakita ko ang lahat. Bukod, hindi ba normal sa mga kalalakihan at kababaihan ang magmahal sa isa't isa? Kabanata 2979, sinabi, Sarah seryosong sinabi. Seryoso? Talagang gusto ko kayo at ang aking kuya na magkaroon ng kasal sa lalong madaling panahon, at bigyan ako ng isang maliit na pamangkin. Ito narinig ito, si Yvette hindi mabata kahihiyan, mapula sa leeg gilid, at sinabi ikaw ang batang babae. Ang aking isip nais kung ano ang mabuti, at nais kong magpahinga, upang makatulong sa iyo sa labas ng ito. Sa oras na ito si Yvette ay napakamahiyain, iniisip lamang ang tungkol sa pagkuha ng Sarah ng mabilis, kung hindi man, si Sarah ay walang sasabihin ng higit na nakatatakot. Okay, pagkatapos ay makapagpahinga ka na. Ngumiti si Sarah at tumalon. Nang makalabas na ako, nakita ko si Daryl na nakatayo roon at naghihintay. Little girl, pagkakita sa Sarah na lumalabas, mabilis na nagtanong si Daryl. Lumabas ka lang upang magtanong tungkol sa balita, may naririnig ka ba?
Ang eksena ngayon lang talaga nakakahiya, kaya't nagmadali si Daryl sa ibang mga paksa, kung hindi, biniro ni Sarah. Oo, angal ni Sarah, at sinabing seryoso, may balita lang ako mula sa South Cloud Imperial City na nais ng Reyna na tulungan ang 8 mga santo upang mabuo ang Zuanchen Great Array. Narinig ko na ang Zuanchen Array na ito ay napakalaki at nangangailangan ng gumamit ng maraming pampinansyal at materyal na mapagkukunan. Nang marinig ito, lihim na sumimangot si Daryl. Siyempre alam ng Zuanchen Great Array ni Daryl nang dalhin siya ni Xian sa Heavenly Spirit Realm. Sinabi niya sa kanya na ang dating Zuanchen Array na konektado sa Jiuzhou Continent ay nasa tuktok ng Kunlun Mountain sa tuktok ng mainland. Nang maglaon, lihim itong nawasak ng Pluto, at ang Zuanchen Array ay nawasak. Kung ang Queen of South Cloud ay maaaring makatulong na maitaguyod ang Zuanchen mahusay na formation sa oras na ito, ang 9 na langit na mga banal ay makakagawa ng pakikipag-ugnay sa domain ng Diyos. Sa oras na iyon, sa tulong ng domain ng Diyos, magagawa nilang durugan ang pagsabwata ng Pluto. Sa pangkalahatan, ito ay isang magandang bagay. Sa pag-iisip tungkol dito, biglang naisip ni Daryl si Hari. Ang Queen of South Cloud ay magtatayo pa lamang ng isang malaking formation para sa Nine Heavens Profound World, at si Hari ay sumama sa delegasyon. Nagkataon ba ito sa pag-iisip ng masamang espiritu kay Hari muli? Ang pag-iisip ni Daryl ay naging mas mali. Oo, sa hangin ng bundok lihim na nag-iisip ng magpatuloy bumalik lang ako, nagpalabas ng isang atas ang Reyna na anyayahan ang mga taong may matayog na mga kontinente ng Ideal, pumunta upang makatulong na maitaguyod ng malaking kaguluhan. Sinasabi sa puntong ito, Sarah ay hindi maaaring tulungan, Big Brother. Is this Zuanchen Great Formation really that important ha? Huminga ng malalim si Daryl at dahan daw ang sinabi ang Zuanchen Great Array ay may kahalagahan, syempre ito ay napakahalaga. Dahil naglabas ng utos ang Queen, sumali tayo sa kasiyahan. With that, Daryl found Mia Oying and Yanhong at binitawan siya. Binantayan nila ang lahat, pagkatapos ay kinuha ang Sarah at tahimik na bumalik sa South Cloud Imperial City. Ang Queen of South Cloud ay nagpalabas ng isang utos, na iniimbitahan ang mga taong may matayog na ideal, sa mainland na dumating at tumulong sa pagbuo ng Zuanchen Great Formation. Mabilis itong kumalat sa mainland, kapwa sa mga ilog at lawa, pati na rin sa karaniwang tao. Ang bagay na ito bigla, sunod-sunod na nagbuhos ang mga puwersa ng sekta mula sa lahat ng mga kontinente sa Southern Cloud Continent. Sa sandaling ito, isang maliit na bayan sa hangganan sa pagitan ng Southern Cloud Continent at ng New World Continent. Ang bayan ay hindi malaki, ngunit ito ay napakasigla, at maraming mga tindahan. Sa pribadong silid sa ikalawang palapag ng isang pub, naupo ang puting kabayo, nakatingin sa tanawin sa kalye sa bintana, na may malayang ekspresyon sa kanyang mukha. Kalahating araw na ang nakakaraan, nalaman na ang Reyna ay naglabas ng isang utos, ang mga sekta ng lahat ng mga kontinente ay sumugod sa South Cloud Imperial City. Hindi nais na maiwan, dinala din ng White Horse ang mga alagad ng palasyo ng Eternal Life at sumugod patungo sa South Cloud Continent. Matapos makuha ang palakol, handa na si Baima na gumawa ng isang malaking bagay, at sa pagkakataong ito ay nagbigay ng utos ang Reyna, alam na dumating na ang pagkakataon. Hall Master. Sa sandaling ito, isang lalaking maputi ang mukha ay mabilis na lumakad at magalang na sinabi sa puting kabayo. Sinuri lamang ng mga nasasakupan ng bayan sa paligid ng bayan at gumawa ng mahahalagang tuklas. Ang tao ay si Yang Gang, na ay ang pinagkakatiwalaan ng puting kabayo. Mula nang maging Panginoon ng palasyo, nagsagawa si Baima ng isang pangunahing paglilinis, pinapalitan ng ilang mahahalagang posisyon sa Eternal Life sa kanyang sariling mga tao. Anong pangunahing pagtuklas? Humigop ng tsa si White Horse at mahinang sinabi. Kabanata 2980. Yang Gang ay hindi direktang sumagot, ngunit tumingin sa paligid ng ilang linggo, tinitiyak na walang ibang tao, at lumakad. Nang makarating siya sa harap, ibinaba ni Yang Gang ang kanyang boses at sinabing, Hall Master, parang nakita ko lang si Palace Master Chester. Ano narinig ito? Nanginginig ang puting kabayo at halos maglupasay ng tsaa. Si Chester ba hindi ba siya patay? Pinagmasdan ko siyang nahulog sa kailaliman ng aking sariling mga mata. Paano ito magiging buhay sa susunod na segundo?
sinubukan ni Baima na huminahon at malamig na sinabi. Yang Gang, sigurado ka bang nabasa mo ito ng tama? Mabilis na sinabi ni Yang Gang. Ang mga nasasakupan ay hindi naglakas loob na linlangan ang Panginoon, si Chester talaga at tila pupunta siya sa South Cloud Continent. Habang nagsasalita, detalyadong sinabi ni Yang Gang tungkol sa nakita niya kay Chester. Matapos itong marinig, ang puting kabayo ay naupo doon, hindi makapagpakalma. Nang mahabang panahon, sa wakas, makalipas ang ilang minuto, sinabi ni Baima maghanda ka agad, dahil hindi namatay si Chester. Pagkatapos ay maghanda kami ng isang malaking regalo. Upang kunin siya, nang sinabi niya ito, isang ngiti sa kanyang mukha si Baima, ngunit ang kanyang mga mata kumikinang at malamig. Oo, Panginoon, mabilis na tumugon si Yang Gang, at pagkatapos ay nagpunta upang maghanda. Sa kabilang panig, isang kalsada sa bundok na ilang milya ang layo mula sa bayan. Sa oras na ito ng gabi ay nahulog, ang kalsada ng bundok ay masungit. Ang lahat ay tahimik, at nakita ko ang isang tao na hindi kalayuan, nag-iisa, dahan daw ang naglalakad. Ang taong ito ay nakasuot ng isang itim na balabal, ang kanyang kutis ay medyo mapotla, ngunit may isang malaswang hininga mula sa buong katawan niya. Ito ay si Chester. Isang araw na ang nakakalipas, pagkatapos ng paghihiwalay mula kay Donahue, si Chester ay nag-iisa na nagsasanay sa lambak. Matapos niyang ganap na makarecover, hahanapin niya si Daryl. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kalsada, nakita niya ang maraming sekta ng Jiangho at sumugod sa South Cloud Continent. Sa pamamagitan ng mga katanungan, nalaman ni Chester na magtatayo ang Queen ng Xuanchen Great Array para sa Nine Heaven Saints. Tiyak na nandyan si Daryl para sa gayong mahalagang bagay. Si Chester ay hindi nag-atubiling oras at sumugod patungo sa South Cloud lungsod ng Imperial. Maingat na kumilos si Chester. Hindi niya tuluyang nakakonekta mula sa kontrata ng kaluluwa kay Pluto. Ang masamang espiritu sa kanyang katawan ay hindi maiiwasang matuklasan ng iba, kaya't sadya niyang nilakad ang landas upang maiwasan ang pakikipag-ugnay sa iba. Habang siya ay naglalakad, narinig ni Chester ang isang paggalaw sa harapan niya. Ang paghampas at pagmumura ay may halong pagsamo ng matandang lalaki. Narinig ang kilusan, lumakad si Chester nang walang pag-aalangan. Pagpasok sa kakahuyan sa harap, lihim na nakasimangot si Chester nang makita ang eksena sa harapan niya, inis na inis sa kanyang puso. Nakita ko yun sa kakahuyan, isang matandang lalaki na bitbit ang isang basket ng kawayan ay itinulak sa lupa. Ang mga halaman sa basket ng kawayan ay nakakalat saan man, at ang isang binti ay tila pile, napaka nakakaawa, at sa tabi ng matanda, ilang mga magsasaka ay nakatayo roon, isa-isa, nagmumura at nagmumura. Maglakas loob upang manguha ng mga gugulian sa mga hangganan ng ating kamikaze hall. Pagod na ako sa buhay. Lumang bagay, ang herb sa lugar na ito ay ang lahat mula sa kamikaze hall. Alam mo, kasama sa amin sa 1,000,000 mainland mga barya, ay laluwas kita ngayon. Nakaharap sa galit ng maraming nagtatanim, ang matanda ay nagpanik at nahiga sa lupa at patuloy na nagmamakaawa. Kung gumawa ka ng mabuti, patawarin mo ako. Mayroon akong 1,000,000. Ang aking asawa ay malubhang may sakit. Walang paraan na magagawa ko ito, napunta lang ako dito upang mangolekta ng gamot. Kung wala kang pera, maaari mong kunin ang iyong buhay kung wala kang pera. Masungit na sabi ng pinuno na magsasaka, hinugot ang kanyang mahabang espada, at sinaksak ang matandang lalaki. Nang makita ang eksenang ito, si Chester ay hindi makapag-isip ng sobra, at mabilis na lumakad at sumigaw itigil. Sa oras na ito, naiintindihan na ni Chester. Ang matandang lalaking ito ay lumabas upang mangolekta ng gamot dahil siya ay may sakit sa kanyang pamilya, ngunit sinira niya ang isang ito, ang lugar ng Kamikaze Hall. Iyon lamang na ang mga taong ito sa Kamikaze Hall ay sobrang mayabang at nangingibabaw, at kailangan nilang pumatay ng mga tao para sa ilang mga gamot. Si Chester ay matuwid at kamangha-mangha. Paano siya tatayo ng tamad kapag nakatagpo ng ganoong bagay?